Akala mo ba asawa kita? Isa ka lang dakilang katulong na binigyan ko ng apelido. Ang mga salitang ito ay tila lason na pumatak sa anit ni Yulis habang hawak ang cake para sa kanilang anibersaryo. Sa loob ng kwarto, si Ulpiano ay nakahiga sa piling ng iba, habang ang biyenang si Urbana ay nakang-isi sa dilim. Basag ang cake, basag ang puso. Ngunit doon nagsimula ang isang tahimik na panunumpa. Sino ang huling tatawa sa gitna ng dumi at bula ng sabon? Ang labandera ay handa na ring maglaba ng sarili niyang tadhana. Hindi ko na matiis ang amoy ng sabon at kulob sa balat ni Yulis. Nakakasuka, Nay. Para akong may kayakap na labandera gabi-gabi, hindi asawa. Nakakasawa ang mukha niyang laging pagod at walang kabuhay-buhay. Ang boses na iyon ni Ulpiano ay tila isang matalim na bubog na bumaon nang malalim sa pandinig ni Yulisara. Nanigas ang kanyang buong katawan habang nakatayo sa labas ng kanilang silid. Ang kamay niyang kanina pa nang inginig sa pagod mula sa 10 oras na pagtatrabaho sa Timyat Uy ay lalong nawala ng lakas. Hawak niya ang isang maliit na box ng cake, isang simpleng regalo para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal na binili niya gamit ang perang itinabi niya mula sa kanyang mga overtime. Sa labas ng pinto, tila tumigil ang mundo para kay Yulis. Ang bango ng icing ng cake ay hinaluan ng malansang amoy ng katotohanan. Dahan-dahang umatras ang kamera ng kanyang kamalayan upang masdan ang sarili. Ang kanyang mga paa ay namamanhid sa loob ng luma niyang tsinelas. Ang kanyang mga daliri ay kulubot at puti dahil sa maghapong pagbabad sa tubig at kemikal. At ang kanyang simpleng duster ay may mansa pa ng Clorox. Lahat ng sakripisyong ito, lahat ng pagtitiis na magmuhang basahan, ay para lamang makapan-ipon sila para sa pangarap na sariling bahay. Pero sa loob ng silid na yon, ang kanyang asawa ay tumatawa kasama ang ibang babae. Hayaan mo na ang babaeng yan, anak. Sagot ng isang matanda at mapang-uyam na boses. Iyon ay kay Urbana, ang kanyang binan. Mabuti na lang at nandito si Ulani. Tingnan mo, ang ganda at ang banggo. Hindi gaya ng asawa mo na mukhang laging galing sa tambak ng maruming bota. Isipin mo na lang, anak, utang na loob ni Yulis sa atin na dinala natin siya rito sa Makati. Kung hindi dahil sa Pamilya Cruz, nabubulok pa rin yan sa probinsya. Isang malutong na tawa ang sumunod mula sa isang babaeng hindi pamilyar kay Yulis. Malamang ay si Ulani, ang mayamang may-ari ng salon na madalas ikwento ni Ulpiano. Poor Yulis. Siguro naman, kahit paano, ay alam niyang hindi siya bagay sa isang lalaking gaya mo, Ulpiano. You deserve a queen, not a maid. Hindi na namalaya ni Yulis nang dahan-dahang lumuwag ang kapit niya sa box ng cake. Walang tunog ang pagbagsak nito sa sahig, gaya ng dahan-dahang pagkadurog ng kanyang pagkatao sa mga sandaling iyon. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang invisible na kamay. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sipain ang pinto at komprontahin ang mga ito. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang mapahawak sa kanyang dibdib. Bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabigat na hampas ng palu-palo sa basang damit. Mabigat, masakit, at puno ng dusa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Iniluwal nito si Ulpiano na maayos ang suot, amoy mamahaling pabango, at katabi ang isang babaeng nakasuot ng seda na kulay pula. Sa likod nila, nakang-isi si Urbana habang may hawak na baso ng wine. Napatigil si Ulpiano nang makita ang asawa. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata, kundi inis at pagkadiri. Tiningnan niya ang nadurog na cake sa sahig at pagkatapos ay ang hitsura ni Yulis mula ulo hanggang paa. Bakit ka nandito? Sabi mo may overtime ka hanggang hating gabi. Malamig na tanong ni Ulpiano. Wala man lang happy anniversary. Wala man lang pagtanong kung kumain na ba siya. Ulpiano, anong ibig sabihin nito?
Halos hindi lumabas ang boses ni Ulis. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa tindi ng emosyong pilit niyang sinusupel. Anong ibig sabihin? Simple lang, Ulis. Nakita mo na ang totoo. Singit ni Urbana habang lumalapit at dinuduro ang balikat ng dote. Huwag kang mag-inarte rito na parang biktima. Kasalanan mo rin naman. Tumingin ka sa salamin. Sino bang lalaki ang gaganahan sa babaeng amoy Zonrox at pawis? Nakakahiya ka. You should be thankful na pinapatuloy ka pa namin dito. Sa gitna ng pangungutya ng kanyang biyenan at ang pananahimik ng kanyang asawa, naramdaman ni Ulis ang isang kakaibang lamig na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang dating mainit na pag-ibig ay tila naging yelo na unti-unting nagiging matalim na karayom. Ang mga taong pinaglingkuran niya, ang mga taong inuna niya bago ang kanyang sarili, ay ang mga tao palang dumi ang tingin sa kanya. Tumingin siya kay Ulani, na ngayon ay nakasandal sa braso ng kanyang asawa. Ang babae ay ngumiti ng mapang-api, isang ngiting nagsasabing nakuha na niya ang lahat ng pag-aari ni Ulis nang hindi man lang nagpapagod. Lumabas ka na muna, Ulis. We are discussing something important. Utos ni Ulpiano sa isang tono na parang kinakausap lang ang isang katulong na nagkamali sa paglalaba. Don't make a scene. You're embarrassing me in front of Ulani. Tinalikuran siya ni Ulpiano at muling pumasok sa silid kasama ang kanyang kabit. Naiwan si Ulis sa madilim na pasilyo. Kaharap ang kanyang biyena na nakatitig sa kanya ng may halong tagumpay sa bawat patak ng luha na hindi niya hinayaang lumabas sa harap ng mga ito. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Hanggang kailan ko kailangang laban ang dumi ng kanilang pagkatao bago ko mapansin na pati ang sarili kong kaluluwa ay unti-unti nang nabubulok sa kanilang piling. Nanatili siyang nakatayo sa dilim habang ang amoy ng pabango ni Ulani ay tila lason na sumasakal sa huling bakas ng kanyang pag-asa. Huwag mong titigan ang labada, Ulis. Hindi yan lalaban ng kusa. At siguraduhin mong matatanggal ang amoy ng alak sa polo ni Ulpiano. Nakakahiya sa mga katrabaho niya kung amoy bar siya pagpasok bukas. Ang boses ni Urbana ay tila latigo na pumapalo sa pagod na likod ni Ulis habang siya ay nakayuko sa harap ng malaking palanggana. Madaling araw na, ngunit ang ilaw sa kanilang maliit na labahan sa likod ng bahay ay nananatiling bukas. Ang bango ng mamahaling pabango ni Ulani ay nakahalo na sa amoy ng sabon, isang amoy na tila nanunuot sa bawat himaymay ng pagkatao ni Ulis. Hawak niya ang isang pirasong damit na gawa sa seda, isang blouse na alam niyang hindi sa kanya. Kay Ulani ito. Naiwan ng babae sa sofa kanina bago sila umalis ni Ulpiano upang mag-check-in sa isang hotel, habang si Ulis ay iniwan upang magligpit ng kalat ng kanilang anibersaryong hindi kailanman naganap. Habang hinihimas ni Ulis ang tela, tila bumabalik ang kanyang gunita sa mga unang taon ng kanilang pagsasama. Naalala niya kung paanong 3 trabaho ang pinasok niya. Pagtitinda ng kakanin sa umaga, paglilinis ng opisina sa hapon, at paglalaba hanggang hating gabi, para lamang matustusan ang huling 2 taon ni Ulpiano sa kolehiyo. Siya ang nagbayad ng tuition, siya ang bumili ng mga libro, at siya ang nagtiis na saging at kape lang ang hapunan para lang maging maayos ang hitsura ni Ulpiano sa harap ng kanyang mga propesor. Noon, nangako si Ulpiano habang hinahawakan ang kanyang mga kamay na noon ay nagsisimula pa lamang maging magaspang. Sabi niya, Ulis, kapag nakatapos ako, ikaw naman ang reyna ko. Hindi mo na kailanman hahawakan ang sabon at tubig. Ang mga salitang iyon ay tila mga bituin na nagbigay ng liwanag sa madidilim niyang gabi. Pero ngayon, ang mga bituing iyon ay naging mga mitsa ng apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang puso. Ano ba, Ulis? Bingi ka na ba? Muling singhali Urbana na ngayon ay nakatayo na sa likuran niya. May hawak na baso ng gatas.
Ang bagal-bagal mong kumilos. Kaya ka siguro pinagpapalit ng asawa mo. Dahil kahit sa simpleng paglalaba ay wala kang silbi. Pasalamat ka at hindi ka pa pinalalayas ni Ulpiano sa bahay na ito. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Dahan-dahang itinigil ni Yulis ang pagkusot. Ang kanyang mga daliri ay namumula na at mahapdi dahil sa matapang na sabon. Ngunit ang hapdi sa kanyang dibdib ay mas matindi. Lumingon siya ng bahagya sa kanyang biyenan. Utang na loob, Nay? Mahina, ngunit matatag ang kanyang boses. Sino po ba ang nagbayad ng utang niyo sa Bombay noong nakaraang taon? Sino po ba ang nagpapakain sa pamilyang ito sa loob ng 10 taon habang si Ulpiano ay nagsisimula pa lang sa trabaho niya? Sino po ang nagtitiis sa lahat ng masasakit na salita niyo para lang manatiling buo ang pamilyang ito? Isang malakas na hampas sa mesa ang isinagot ni Urbana. Wala kang karapatang sumagot ng ganyan sa akin. Isang hamak na labandera ka lang na pinulot ng anak ko. Kung wala kami, nasaan ka ngayon? Baka nagugutom ka na sa kalsada. Hindi na sumagot si Yulis. Alam niyang walang saysay ang makipagtalo sa isang taong. Ang tingin sa kabutihan ay isang tungkulin. At ang tingin sa pagmamahal ay isang transaksyon. Muli niyang ibinaling ang atensyon sa palanggana. Ang bawat pagkusot niya ay tila pagtatangka na alisin ang dumi ng nakalipas na 10 taon, ang dumi ng kanyang katangahan at sobrang pagtitiwala. Nang matapos siya sa paglalaba ng mga damit ni Ulpiano, napansin niya ang suot itong jacket na nakasabit sa gilid. Kukunin niya sana ito para i-dry clean nang makaramdam siya ng isang matigas na bagay sa loob ng bulsa nito. Inakala niya ang resibo lamang ito o baka pitaka. Ngunit nang hugutin niya ang laman, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Isang piraso ng papel na may itim at puting larawan. Isang ultrasound image. Nanginginig ang mga kamay ni Yulis habang binabasa ang pangalang nakasulat sa itaas na bahagi ng dokumento. Ulani Vergel. Ang petsa ay noong nakaraang linggo lang. At sa ibaba, ang nakasaad na edad ng sanggol sa sinapupunan, 8 weeks. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Yulis ay biglang bumuhos, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng pighati na tila kumitil sa huling hibla ng kanyang pagkatao. Habang siya ay nagpapakuba sa pagtatrabaho para sa kinabukasan ng kanilang pamilya, si Ulpiano ay bumubuo na pala ng bagong buhay sa piling ng iba. Ang pangarap niyang magkaanak na ilang taon nilang sinubukan, ngunit laging sinasabi ni Ulpiano na hindi pa sila handa, ay ibinigay nito ng kusa sa babaeng sumisira sa kanilang pagsasama. Ang amoy ng sabon ay biglang naging nakasusuka. Ang tubig sa palanggana ay tila naging isang malalim na balon kung saan unti-unti siyang nalulunod. Napasandal si Yulis sa pader, yakap ang sarili, habang ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na paulit-ulit na binabasag ng isang maso. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, nakarinig siya ng mga yapak sa labas. Ang tunog ng sasakyan ni Ulpiano na paparating ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit sa kanyang pintuan. Dali-daling itinago ni Yulis ang ultrasound image sa loob ng kanyang duster. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at pilit na tumayo ng tuwid, kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa jello. Sa mga sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw kay Yulis. Ang panahon ng pagtitiis at pagiging martir ay tapos na. Hindi na siya basta-bastang magpapalaba ng dumi ng iba. Kung ang dumi ay hindi na kayang tanggalin ng sabon, kailangan na itong itapon. Pumasok si Ulpiano sa loob ng bahay. Amoy alak at may gulo-gulong buhok, ni hindi man lang tiningnan ang kanyang asawa na basang-basa at nanginginig sa labas. Ang kanyang lamig ay mas matindi pa sa lamig ng madaling araw. Ngunit sa loob ng puso ni Yulis, may isang bagong apoy na nagsimulang magningas. Isang apoy na hindi para manunog ng galit, kundi para magbigay ng liwanag sa madilim na landas na kanyang tatahakin
upang mabawi ang kanyang dangal. Ang liwanag ng umaga ay tila mapait na paalala ng isa pang araw na kailangan niyang harapin ang katotohanan. Pagkatapos ng gabi, kung saan nahayay ang kataksilan ni Ulpiano at ang pagbubuntis ni Ulani, hindi na nakatulog si Ulis. Sa halip, ang ultrasound image na nakatago sa kanyang duster ay tila isang mabigat na tinik na patuloy na nanunuot sa kanyang laman. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang sakit at ang bawat patak ng luha ay nagdadala ng tanong. Paano? Bakit? Ate, isang mahinang tawag ang nagpabalik kay Ulis sa kasalukuyan. Nakita niya si Orbelin, ang nakababata niyang kapatid na nakatayo sa harap ng kanyang tindahan. Ang mukha ni Orbelin ay putlang-putla at ang kanyang mga mata ay namamaga, tila kagagaling lang sa matinding pag-iyak. Hawak nito ang isang brown envelope na tila ba ayaw niyang bitawan. Kinabahan si Ulis. Bihira na lang silang magkita ni Orbelin simula nang makasal siya kay Ulpiano. Maldas, kapag napupunta ang kapatid niya, palaging may kinalaman sa pambayad sa gamot ng anak nitong may sakit. Belen, anong problema? Tanong ni Ulis. Hinawakan ang braso ng kapatid. Naramdaman niya ang pangiinig nito. Ate, si Kuya Ulpiano. May utang na naman ako sa kanya. Bulong ni Orbelin, halos hindi marinig. Pero hindi ko alam kung bakit biglang nagdoble ang halaga. May ipinapirma siya sa akin, ate. Sabi niya, para daw sa assistance, para sa gamot ni Celestine. Pero ngayon, may bangko na ang nagpapadala ng notis na may utang daw ako na milyon. Nagulantang si Ulis. Milyon? Wala silang kakayahang bayaran iyon. Kinuha niya ang brown envelope at binuksan. Sa loob, naroon ang mga kopya ng iba't ibang dokumento, isang loan agreement, ilang bank statements, at isang kasunduan na may pirma ni Orbelin. Ngunit, ang mas nakapagpukaw ng kanyang atensyon ay ang mga bank transfer slips na nakapangalan kay Ulani Vergel. Ano to, Belen? Hindi mo ba binasa ang pinirmahan mo? Tanong ni Ulis, may halong pagkabigla at inis. Umiling si Orbelin nang inginig ang mga labi. Hindi ate, ang bilis-bilis. Nagmamadali siya. Sabi niya, Belen, pumirma ka na rito para makuha na natin agad ang pambayad sa gamot ni Celestine. Ako naman desperado. Si Celestine ate, lagnat na siya. Hindi ko na inisip ang ibang bagay. Habang binabasa ni Ulis ang mga detalye, unti-unting nabubuo ang isang nakapanging ilabot na larawan sa kanyang isip. Hindi lang basta utang. Ang mga transaksyon ay nakalista sa ilalim ng Business Consultancy Services na ibinigay daw ni Orbelin. Isang bagay na imposibleng mangyari dahil simpleng sales lady lang ang kanyang kapatid. Ang mga pera na tila ay nagmula sa isang malaking loan na kinuha sa pangalan ni Orbelin ay direktang inilipat sa mga account ni Ulani Vergel at sa isang investment fund na nakapangalan kay Ulpiano. Ginagamit kanya, Belin. Bulong ni Ulis, mas sa sarili kaysa sa kapatid. Ginagamit kanya para mag-launder ng pera. Ito ang paraan niya para nakawin ang pera sa kumpanya at ibigay kay Ulani. Nagsimulang umiyak si Orbelin. Ate, anong gagawin ko? Makukulong ako. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko alam. Paano na si Celestine? Hindi ko kayang maiwan siya ng mag-isa. Ang mga luha ni Orbelin ay tila mga panibagong karayom na tumusok sa puso ni Ulis. Sa isang banda, galit siya sa kapatid dahil sa kapabayaan nito. Sa kabilang banda, naramdaman niya ang matinding awa. Alam niya kung gaano kadesperado ang isang ina na makita lang na gumaling ang kanyang anak. Ang katotohanan ay pareho silang biktima ng isang mangloloko. Hinawakan ni Ulis ang nanginginig na kamay ni Orbelin. Huwag kang mag-alala, Belen. Hindi tayo papayag na ikaw ang magbayad sa kasalanan niya. Ngunit sa loob-loob niya, isang mabigat na pasanin ang bumalot sa kanya. Kung ilalantad niya ang lahat ng kasamaan ni Ulpiano ngayon,
Kung idedemanda niya ito agad, hindi lang si Ulpiano ang malalagay sa peligro. Ang kapatid niya, na inosenteng naging kasangkapan, ay madadamay. Posibleng makulong din si Urbelin. Napakasakit ng desisyong kailangan niyang gawin. Ang paghahanap ng katarungan para sa kanyang sarili ay nangangahulugan din ng posibleng kapahamakan para sa kanyang sariling dugo. Nagpatuloy si Ulysse sa pagbabasa ng mga dokumento. Nakita niya ang isang email address na madalas gamitin ni Ulpiano sa mga transaksyon. Isang email na may kakaibang username. The Architect, 88. Hindi pamilyar ang pangalan, ngunit alam niyang may malalim itong koneksyon sa mga pinansyal na pandaraya ni Ulpiano. Kung sino man ang architect na ito, tiyak nakasabwat siya. Ate, tulungan mo ako. Alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin. Pakiusap ni Urbelin, nakaluhod sa harapan ni Ulysse. Niyakap ni Ulysse ang kapatid. Ang init ng yakap na iyon ay tila nagbigay ng kaunting lakas sa kanilang dalawa. Ngunit sa kanyang isipan, tila may isang mabigat na pader na nakaharang. Paano niya ipaglalaban ang kanyang kalayaan nang hindi sinasaktan ang sarili niyang pamilya? Paano siya makakalabas sa nakakalason na tanikala na nilikha ni Ulpiano? Ang mga dokumentong hawak niya ay tila bumubulong ng isang nakatagong katotohanan. Isang katotohanan na hindi niya kayang ilantad nang walang maibibigay na sapat na proteksyon sa kanyang kapatid. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa kanya. Ito ay para sa kanyang pamilya, para sa danggal nila. Kinagat ni Ulysse ang kanyang labi. Hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang ito. Hindi lahat ng luhang pumapatak sa kalsada ay dahil sa ulan, Aling Ulysse. Minsan, mas maalat ang luhang nanggagaling sa pusong pagod na. Ang marahang boses na iyon ay nagmula kay Uldarico, ang tsuper ng jeepney na madalas pumarada sa tapat ng Tiem Yat Uy. Nakatayo si Ulysse sa ilalim ng maliit na silong ng isang saradong tindahan. Yakap ang brown envelope sa loob ng kanyang manipis na jacket upang hindi ito mabasa ng malakas na buhos ng ulan. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa bigat ng lihim na kanyang natuklasan tungkol sa kanyang kapatid at asawa. Dahan-dahang huminto ang makulay na jeepney ni Uldarico sa kanyang harapan. Ang liwanag ng headlight nito ay tumama sa maputlang mukha ni Ulysse. Inilalantad ang mga matang wala ng mailuha. Pinatay ni Uldarico ang makina at ang tanging maririnig na lamang ay ang malakas na kumpas ng ulan sa bubong na yero at ang talsik ng tubig mula sa mga dumaraang sasakyan. Sakay na po kayo, Aling Ulysse. Ihahatid ko na kayo sa inyo. Pag-aanyaya ng lalaki habang inaabot ang isang malinis na basahan para pamunas nito sa nabasang braso. Umiling ng bahagya si Ulysse, pilit nang umingiti kahit na ang kanyang labi ay nanginginig. Huwag na, Mang Uldarico. Malapit na rin naman ako. Nakakahiya. Baka makaabala pa ako sa biyahe nyo. Wala na po akong pasahero. At kahit meron pa, hindi ko hahayaang maglakad sa dilim ang taong naglaban ng mga damit ko nang lebre noong panahong wala akong ni isang kusing dahil sa sakit. Seryosong sagot ni Uldarico. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na pag-aalala. Isang uri ng malasakit na matagal nang hindi nararamdaman ni Ulysse mula sa sarili niyang asawa. Napilitang sumakay si Ulysse sa loob ng jeepney. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng langis at lumang leather ay tila nagbigay ng kakaibang ginhawa sa kanya. Isang mundong payak, ngunit totoo. Habang binabaybay nila ang madilim na kalsada ng Makati, nanatiling tahimik si Ulysse, nakatingin sa labas kung saan ang mga ilaw ng syudad ay tila mga malalabong alaala. Nakikita ko po ang sasakyan ni Sir Ulpiano sa tapat ng isang malaking kondominium sa may Rockwell gabi-gabi. Biglang wika ni Uldarico. Ang kanyang boses ay maingat ngunit diretso. Hindi ko po gustong makialam, pero alam kong hindi kayo doon nakatira. At nakikita ko rin ang isang babaeng laging bumababa mula sa sasakyan niya. Napakapit ng mahigpit si Ulysse sa envelope.
Ang katotohanang alam na rin ng ibang tao ang kanyang kahihiyan ay tila isang sampal. Ngunit sa halip na magalit, naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang pader na gumuho. Alam ko po, Mang Ulderico. Pabulong na sagot ni Yulis. Alam ko ang lahat, pero hindi ko alam kung paano magsisimula. Ang kapatid ko, idinamay niya ang kapatid ko sa mga illegal niyang gawain. Itinigil ni Ulderico ang jeepney sa isang madilim na bahagi ng kalsada, malayo sa mga osisero. Lumingon siya kay Yulis ng may determinasyon. Ang mga gaya ni Sir Ulpiano, akala nila ay hawak nila ang mundo dahil may pera sila. Pero nakakalimutan nila na ang mga taong gaya natin ang nagpapaikot ng mundong tinatapakan nila. Kung kailangan nyo ng mga mata sa kalsada, nandito ako, Aling Yulis. Tutulungan ko kayong sundan ang bawat galaw niya. Isang bayanihan sa gitna ng pagtatasil. Si Ulderico, na itinuturing ng lipunan na isang hamak na super, ang naging unang kuta ni Yulis laban sa mga mapang-ape. Bakit niyo po ito ginagawa? Tanong ni Yulis habang pinagmamasdan ang mga magagaspang na kamay ng super na mahigpit na nakahawak sa manibela. Dahil ang katarungan ay hindi lang para sa mga mayayaman, ma'am. At dahil sawang-sawa na akong makakita ng mabubuting tao na tinatapakan ng mga mapagpanggap. Sagot ni Ulderico. Inabot niya kay Yulis ang isang maliit na candy mula sa kanyang dashboard. Isang maliit na bagay, ngunit para kay Yulis, iyon ang pinakamatamis na lasa ng pag-asa na natanggap niya sa loob ng maraming taon. Nang papalapit na sila sa kanto ng kanilang bahay, biglang itinuro ni Ulderico ang isang itim na kotse na nakaparada sa tapat ng isang opisina ng abogado. Isang opisina na kilala sa pag-aayos ng mga tagong yaman at masaselang kaso. Iyan ang sasakyan niya, di ba? Bulong ni Ulderico. Nakita ni Ulis si Ulpiano na bumaba mula sa driver's seat. At kasunod nito ay si Ulani na nakasuot ng isang mamahaling puting dress. Ngunit ang mas nakapagpabigat ng dibdib ni Ulis ay ang nakitang paglabas ng isang lalaki mula sa opisina. Ang abogado ni Ulpiano na may hawak na mga papeles na tila pamilyar ang kulay ng cover. Mang Ulderico, yan ang mga dokumento ng Team Yat-Uy. Halos mapatid ang hininga ni Ulis. Ipinapasa niya ang pangalan ng negosyo ko. Sa pangalan ni Ulani. Ang huling bagay na pinaghirapan ni Yulis, ang tanging pundasyon ng kanyang kinabukasan, ay unti-unti nang kinukuha sa kanya ng harap-harapan habang siya ay nakaupo sa loob ng isang lumang jeepney sa ilalim ng ulan. Kulang pa ito, Yulis. Akala mo ba sapat na ang pakain mo sa akin araw-araw para pambayad sa lahat ng paghihirap ko sa pagpapalaki kay Ulpiano? Ang tigas talaga ng loob mo. Ang boses ni Urbana ay tila isang malapot na putik na kumapit sa malinis na sahig na kasalukuyang nililinis ni Yulis. Nakaluhod si Yulis, hawak ang basahang amoy Clorox, habang ang kanyang binan ay nakaupo sa tapat ng bentilador, nagpapaypay ng mabilis habang humahawak sa kanyang dibdib. Ang bawat buntong hininga ng matanda ay puno ng sining at pagpapanggap. Isang pagganap na tila pang pelikula, ngunit ang layunin ay dahan-dahang patayin ang espiritu ng kanyang dote. Nay, binigay ko na po sa inyo ang halos lahat ng kinita ko sa tindahan noong 1 linggo. Mahinang sagot ni Yulis, hindi tumitingala. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat dumi sa sahig na pilit niyang tinatanggal, gaya ng pag-asang pilit niyang hinahanap sa gitna ng kadiliman. Kailangan ko rin pong magtabi para sa matrikulan ni Uciel at para sa gamot ng anak ni Belen. Biglang napaubo ng malakas si Urbana, isang ubong tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Diyos ko, dinggin niyo ang kawalang hiyaan ng babaeng ito. Heto ako, may sakit. Halos hindi na makahinga dahil sa alta presyon. Pero ang iniisip niya ay ang ibang tao. Ano bang klaseng asawa at dote ka? Wala kang utang na loob. Kung alam ko lang na ganito ang ugali mo, sana ay pinigilan ko na si Ulpiano na pakasalan ka noon pa. Ito ang lason ng salita.
Ang gaslighting na unti-unting kumakain sa katinuan ni Yulis. Alam niyang hindi totoong may sakit ang matanda. Nakita niya itong masiglang kumakain ng taba ng baboy kaninang tanghali nang akala nito ay wala siya. Pero sa harap ni Ulpiano, si Urbana ay isang biktima ng pagmamaltrato ni Yulis. Sige na, Yulis. Magtrabaho ka na. Huwag mo na akong intindihin kahit mamatay ako rito sa harap mo. Pagkatapos ni Urbana, sabay pikit ng mga mata na tila hihimatayin. Dahil sa takot na baka lalong lumala ang gulo kapag dumating si Ulpiano, nagpa siya si Yulis na bumalik sa tindahan upang mag-overtime. Iniwan niya ang kanyang pitaka sa loob ng cabinet sa kanilang silid, nakatago sa ilalim ng mga lumang damit ni Uziel, isang munting alkansiyang seramika na hugis bahay, kung saan niya iniipon ang bawat barya at papel na natitira mula sa kanyang mga lihim na pagtitipid. Iyon ang huling sandigan niya para sa kalayaan ng kanyang kapatid na si Urbelin. Lumipas ang ilang oras ng mabigat na pagtatrabaho. Nang bumalik si Yuli sa bahay ng dapit hapon, ang katahimikan sa loob ay tila isang masamang babala. Wala ang sasakyan ni Ulpiano. Wala ring ingay ng telebisyon. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang silid. Ang unang tumambad sa kanya ay ang bukas na pinto ng kanyang kabinet. Ang mga damit ni Uziel ay nagkalat sa sahig, tila hinalughog ng isang magnanakaw na walang takot. Mabilis na lumapit si Yuli sa sulok kung saan nakatago ang kanyang alkansya. Doon, sa ibabaw ng malamig na semento, nakita niya ang mga piraso ng basag na seramika. Ang munting bahay na simbolo ng kanyang pangarap ay durug-durug na. Wala na ang perang inipon niya ng halos 1 taon. Wala na ang huling pag-asa para kay Belin. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay naging mabilis at gulo-gulo. Lumabas siya ng silid at natagpuan si Urbana sa sala. Ang matanda ay payapang nakaupo, may hawak na rosaryo, at ang kanyang mga labi ay gumagalaw sa tahimik na panalangin. Ngunit ang kislap sa kanyang mga tainga ay hindi maitatago. Isang pares ng bagong hikaw na ginto, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng bombilya. Nay, ang alkansiya ko sa loob, bakit basag? Nanginginig na tanong ni Yulis. Hindi huminto si Urbana sa pagdarasal ng ilang sandali, bago dahan-dahang idinilat ang mga mata na tila nagulat pa. Ah, yun ba? Nahulog ko habang naglilinis ako. Pasensya ka na. Pero kinuha ko na rin ang pera para pambili ng gamot ko sa puso. At itong hikaw. Regalo ito ni Ulpiano sa akin. Huwag mong sabihing pati ito ay pagkakaitan mo ako. Gamot? 5,000 piso ang nandoon, Nay. At alam kong hindi gamot ang binili nyo. Sigaw ni Ulis. Ang kanyang boses ay puno ng pait na hindi na kayang pigilin. Pera yon para sa kaligtasan ni Belen. Paano nyo nagawang magnakaw sa sarili niyang manugang? Tumayo si Urbana. Ang kanyang mukha ay biglang naging kasing tigas ng bato. Magnakaw? Walang nakaw sa pamilyang ito. Ang lahat ng meron ka ay kay Ulpiano at ang lahat ng kay Ulpiano ay sa akin. Utang mo sa akin ang bawat hangin na hinihinga mo sa bahay na ito. Kung ayaw mong mawala ang lahat sa iyo, matuto kang tumahimik. Muling naupo ang matanda at ipinagpatuloy ang kanyang rosaryo. Tila walang nangyari. Ang bawat pag-ikot ng butil ng rosaryo sa kanyang mga daliri ay tila isang insulto sa kabanalan ng panalangin. Naiwan si Yulis na nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa kanyang mga kamay na basang-basa pa rin ng amoy ng sabon at pawis. Sa mga sandaling iyon, ang lason ng mga salita ni Urbana ay hindi na tumatago sa kanyang puso. Dahil ang pusong iyon ay naging kasing tigas na rin ng seramikang nabasag. Hindi na sapat ang umiyak. Hindi na sapat ang magtiis. Ang bawat butil ng rosaryo ni Urbana ay naging simbolo ng bawat pagkakamaling pagbabayaran ng pamilyang Cruz. Pagod na ako, Yulis.
Huwag mo na akong busitin sa mga reklamo mo tungkol kay nanay. Kung may nawawalang pera ka, baka naman kung saan-saan mo lang nailagay. Ang dami-dami kong iniisip sa opisina, tapos dadagdagan mo pa ng mga walang kwentang bagay. Ito ang mga huling salitang binitiwan ni Ulpiano bago siya pumasok sa banyo. Iwan ng kanyang asawa, nakasalukuyang namumulot pa rin ng mga basag na piraso ng kanyang pangarap sa sahig. Ang bawat salita ni Ulpiano ay tila mga talsik ng asido sa sugat ni Ulis. Malamig, walang pakialam at puno ng panunumbat. Habang naririnig ni Ulis ang bagsak ng tubig mula sa shower sa loob ng banyo, nararamdaman niya ang sariling mga luha na dahan-dahang natutuyo sa kanyang pisingi, pinalalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Dahan-dahang tumayo si Ulis. Tumingin siya sa kama kung saan nakalapag ang bag ni Ulpiano at ang mamahaling cellphone nito na kumukuti-kutitap dahil sa mga dumarating na notification. Sa loob ng 10 taon, hindi kailanman hinawakan ni Ulis ang mga gamit ng asawa. Naniniwala siya sa tiwala, sa respeto, at sa kabanalan ng kanilang pagsasama. Ngunit ang kabanalang iyon ay matagal na palang dinudumihan ng lalaking kasalukuyang naglilinis ng katawan sa loob ng banyo. Lumapit siya sa side table. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Ramdam niya ang bawat pintig nito hanggang sa kanyang mga daliri. Hinawakan niya ang cellphone. Ang screen ay bumukas at ang tumambad sa kanya ay ang kanilang wedding photo. Isang imahe ng 2 taong nakangiti, nangangako ng katapatan hanggang kamatayan. Ang miyamaing larawang iyon ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas. Pabulong na dasal ni Ulis habang sinusubukan ang password. Sinubukan niya ang kanilang anibersaryo, ngunit mali. Sinubukan niya ang kaarawan ni Uziel, mali pa rin. Sa huling pagkakataon, pumasok sa isip niya ang isang petsa, ang kaarawan ni Ulani. Narinig ang mahinang tunog ng pagbukas ng lock. Ang screen ay bumukas. Inilalantad ang mundong itinago sa kanya ni Ulpiano sa loob ng mahabang panahon. Mabilis na hinanap ni Ulis ang mga mensahe. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pangalang The Architect 888. Doon, nakita niya ang mga palitan ng email tungkol sa Project Clean Slate. Hindi ito tungkol sa arhitektura. Ito ay isang detalyadong plano kung paano ililipat ang lahat ng asset ng kanilang Team Yatul sa isang shell company na nakapangalan kay Ulani Vergel. Nakita rin niya ang mga scanned copy ng mga dokumentong may peking pirma niya, isang panggagaya sa kanyang sulat kamay na tila ba matagal lang pinag-aralan ni Ulpiano. Ngunit ang mas nakapagpatigil sa paghinga ni Ulis ay ang isang folder na may pamagat na Belin's Collateral. Sa loob nito, naroon ang mga litrato ni Orbelin na pumipirma sa mga dokumento at ang mga voice recording ni Ulpiano habang niloloko ang kanyang kapatid. Huwag kang mag-alala, Belin. Para ito kay Celestine. Pirmahan mo na ito, hindi malalaman ni Ulis. Ang boses ni Ulpiano sa recording ay tila isang ahas na nanunukso. Isang matinding hapdi ang naramdaman ni Ulis sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Hindi lang siya ang nasaktan. Pati ang sarili niyang dugo ay nadamay sa kasakiman nito. Mabilis na kinuha ni Ulis ang kanyang lumang cellphone at tahimik na kinunan ng larawan ang bawat detalyeng pwedeng magsilbing patunay. Sa bawat pindot ng kamera, mas lalo siyang tumitibay. Parang unti-unti niyang binubuo ang lakas na kakailangan niya para harapin ang katotohanan. Alam niyang kapag natapos ito, magbabago na ang lahat. Biglang huminto ang agos ng tubig sa banyo. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa silid. Narinig ni Ulis ang pagpihit ng doorknob ng banyo. Sa isang iglap, ibinalik niya ang cellphone ni Ulpiano sa eksaktong posisyon nito at mabilis na bumalik sa gilid ng cabinet na kukunwaring nagliligpit pa rin ng mga gamit.
Lumabas si Ulpiano na nakatapis lamang ng tuwalya. Pinatutuyo ang kanyang buhok. Tumingin siya kay Yulis nang may halong hinala. Bakit ganyan ang hitsura mo? Bakit ka namumutla? Pilit nang ngumiti si Yulis kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa jelo. Wala, Ulpiano. Napagod lang siguro ako sa paglilinis ng mga basag na gamit dito sa kwarto. Lumapit si Ulpiano at kinuha ang kanyang cellphone. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang binabasa ang isang bagong mensahe. Sige na, matulog ka na. May mahalaga akong meeting bukas ng maaga. Huwag mo na akong abalahin. Humiga si Ulpiano at ilang sandali lang ay narinig na ang kanyang malalim at mahimbing na paghinga. Ngunit si Yulis ay nanatiling gising, nakatingin sa kisame ng kanilang silid. Ang bawat anino sa dingding ay tila mga multo ng kanyang mga sakripisyo. Biglang umilaw ang cellphone ni Ulpiano sa side table. Isang bagong notification ang lumitaw sa screen na bahagyang nababasa ni Yulis mula sa kanyang kinalalagyan. Isang mensahe mula kay Ulani. Love, tomorrow at the hotel, 10:10 ng umaga. Secret is safe. Once the papers are signed, she's officially out of our lives. Ang mga salitang officially out of our lives ay tila isang hatol na nagpatibay sa desisyon ni Yulis. Sa gitna ng kadiliman, isang tanong ang tanging nananatili sa kanyang isipan. Tila isang malalim na sugat na ayaw humilom. Gaano kalalim ang kailangang ihukay na libingan para sa isang pag-ibig na matagal na palang pinatay ng pagtataksil bago ito tuluyang manahimik? Sa mga sandaling iyon, ang labandera ay hindi na lamang naglalaban ng dumi ng iba. Sinisimula na niyang ihanda ang pambalot para sa bangkay ng kanyang nakaraan. Siguraduhin mong mabilis mong mapaplansa ang barong ko, Yulis. May napakahalaga akong kliyente, nakikitain sa Makati Diamond Hotel na yung 10:00. Huwag kang tatanga-tanga. Baka malukot mo ang kuwelyo at mapahiya ako. Ang utos na iyon ni Ulpiano ay binitawan niya habang kampanting humihigop ng mainit na kape na mismo si Yulis ang nagtimpla. Sa labas, ang sikat ng araw ay nagsisimula ng tumama sa bintana. Ngunit sa loob ng kusina, ang bawat galaw ni Yulis ay tila isang dula-dulaan na may nakatagong lason. Hawak niya ang mabigat na plansa at sa bawat pagdiin nito sa puting tela ng barong ni Ulpiano, nararamdaman niya ang init na tila ng gagaling sa sariling niyang galit. Ito ang ironya ng kanyang buhay. Ang paghahanda sa kanyang asawa para sa isang pagtatagpo na ang layunin ay tuluyan siyang ilibing sa kahirapan. Ang bawat hagod ng plansa ay tila pag-aayos sa maskara na kailangan niyang isuot, ang maskara ng isang ignorante at masunuring asawa. Opo, Ulpiano. Maayos na ang lahat. Mahinang sagot ni Yulis. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Isang patad na tuno na tila isang lawa na walang alon, ngunit may malalim na kailaliman. Pumasok si Urbana sa kusina, suot ang kanyang duster na tila ba siya ang reyna ng tahanan. Mabuti naman, at alam mo ang pwesto mo, Yulis. Yan ang dapat mong gawin. Pagsilbihan ang asawa mo nang walang reklamo. At pagkatapos mo riyan, linisin mo ang banyo sa itaas. May amoy na hindi ko nagustuhan kaninang umaga. Isang madiing pagpikit ng mga mata ang tanging naging sagot ni Yulis. Sa loob ng kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tila isang basong puno na at anumang sandali ay maaaring umapaw. Ngunit kailangan niyang magpigil. Ang bawat insulto ni Urbana ay tinitipon niya bilang dagdag na lakas para sa kanyang planong pagbawi. Nang makaalis na si Ulpiano, suot ang kanyang plansadong barong at amoy ng tagumpay, mabilis na kumilos si Yulis. Hindi siya naglinis ng banyo gaya ng utos ng biyenan. Sa halip, kinuha niya ang kanyang lumang bag at mabilis na lumabas ng bahay, habang si Urbana ay abala sa panonood ng kanyang paboritong teleserye sa sala. Sa kanto, naghihintay na ang makulay na jeepney ni Uldarico. Ang ugong ng makina nito ay tila isang pamilyar na kanta na nagbibigay ng lakas ng loob kay Yulis. Handa na po ba kayo, Aling Yulis?
Tanong ni Uldarico habang inaayos ang kanyang salamin. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay matatag, handang sumabak sa traffic ng Makati para sa isang misyong higit pa sa pagpasada. Handa na ako, Mang Uldarico. Kailangan nating makita kung sino ang kikitain niya. Sagot ni Ulis. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang bag, kung saan nakatago ang kanyang cellphone na puno ng mga ebidensyang kinuha niya kagabi. Sinundan nila ang sasakyan ni Ulpiano mula sa malayo. Ang bawat pagliko, ang bawat paghinto sa stoplight ay tila isang pagsubok sa pasensya ni Ulis. Nang makarating sila sa tapat ng hotel, nakita nila ang pagbaba ni Ulpiano. Hindi nagtagal, isang kulay pulang sasakyan ang huminto sa likuran nito. Si Ulani Vergel. Ang babae ay bumaba na tila ba pag-aari niya ang buong kalsada. Suot niya ang isang eleganteng dress na kulay krema at ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Nakita ni Ulis kung paano sinalubong ni Ulpiano si Ulani nang may kasamang matamis na ngiti at isang halik sa pisingi. Isang pagpapakita ng pagmamahal na kailanman ay hindi na niya naranasan sa loob ng maraming taon. Pumasok ang dalawa sa isang cafe sa loob ng hotel. Sa tulong ni Uldarico, nagawang makapasok ni Ulis nang hindi napapansin. Naupo siya sa isang sulok na natatakpan ng malalaking halaman, sapat na malapit upang marinig ang kanilang usapan, ngunit sapat na malayo upang hindi makita. Andito na ang mga huling papeles, love. Narinig ni Ulis ang boses ni Ulani. Ang tunog ng mga papel na inilalapag sa mesa ay tila bawat pako sa kabaong ng pagsasama ni Ulis at Ulpiano. Kapag napirmahan mo na ito bilang witness at nailipat na ang titulo ng Team Get Uy sa pangalan ko, wala na silang magagawa. Magiging aten na ang lahat. Narinig ni Ulis ang mahinang tawa ni Ulpiano. She suspects nothing, Ulani. Akala niya ay abala lang ako sa trabaho. Sa susunod na linggo, kapag nakuha na natin ang lahat, iiwan ko na ang bahay na yon. Pagod na ako sa amoy ng sabon at sa pagmumukha niyang laging kawawa. We'll be rich and free, finally! Ang mga salitang rich and free ay tila mga huling patak ng lason na tuluyang pumatay sa anumang bakas ng pag-ibig na natitira sa puso ni Ulis. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para lang matulungan ang asawa, ay itinapon na parang maruming basahan. Naramdaman ni Ulis ang pangiinig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang isampal sa mukha ni Ulpiano ang lahat ng katotohanan. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ay dumating nang mapansin niya ang isang maliit na detalye. Ang ballpen na ginagamit ni Ulpiano sa pagpirma ay ang ballpen na iniregalo ni Ulis sa kanya noong unang anibersaryo nila bilang simbolo ng kanilang mga pangarap. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ulis. Gagamitin ni Ulpiano ang panulat na yon upang tapusin ang kanilang pagsasama nang hindi niya alam na iyon din ang panulat na magsusulat ng sarili niyang kapahamakan. Mabilis na kinuha ni Ulis ang kanyang cellphone at sinimulang i-record ang bawat salita at bawat kilos ng dalawa mula sa kanyang kinalalagyan. Ang bawat segundo ng recording ay tila isang hakbang papalapit sa kanyang kalayaan. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, narinig ni Ulis ang huling banta ni Ulpiano sa kanyang telepono habang may kinakausap na ibang tao. Siguraduhin mong mawawala ang lahat ng kopya ng mga lumang resibo sa opisina bago mag-Lunes. Ayokong may maiwang bakas si Ulis. Tumayo na ang dalawa at masayang lumabas ng hotel. Iniwan si Ulis sa dilim ng kanyang pinagtataguan. Ang bawat hakbang ng kanyang asawa papalayo ay tila isang hamon na tinanggap ni Ulis ng buong tapang. Ipakita mo na sa kanila ang video, Ulis. Bilisan mo at huwag kang tutunganga riyan. Ipakita mo sa buong Makati kung gaano ako kagaling magpalaki ng anak at kung gaano kasaya ang pamilya Cruz. Ang boses ni Urbana ay umalingaw-ngaw
sa gitna ng malaking bulwagan ng isang marangyang subdivision clubhouse sa Makati. Nakasuot ang matanda ng isang kumikinang na gown na kulay lila at sa kanyang leeg ay nakasabit ang mamahaling kwintas na alam ni Yulis na binili gamit ang perang ninakaw mula sa kanyang alkansya. Sa paligid, ang mga panauhin, mga negosyante, mga opisyal ng barangay at mga sosyal na kaibigan ni Urbana ay nagtatawanan habang humihigop ng mamahaling alak. Lahat sila ay nakatingin sa malaking screen sa gitna, naghihintay ng isang madamdaming tribute para sa kaarawan ng matriarka ng mga krus. Nakatayo si Yuli sa gilid ng projector. Ang kanyang mga kamay ay malamig pa sa yelong nasa loob ng mga baso ng alak. Ang kanyang simpleng itim na bestida ay malayo sa karangyaan ng mga tao sa paligid. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang apoy na handa nang tumupok sa lahat ng dumi ng tahanang ito. Tumingin siya kay Ulpiano, na kasalukuyang nakatayo sa tabi ni Ulani sa isang madilim na sulok. Ang dalawa ay nagbubulungan, nagpapalitan ng mga malanding tingin habang inaakala nilang walang nakakakita sa kanila. Sige na, Yulis, start the presentation. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin. Dagdag pa ni Ulpiano nang may mapagutos na tono. Dahan-dahang idiniin ni Yulis ang button sa kanyang laptop. Ang tunog ng projector na dahan-dahang humuhuni sa katahimikan ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Sa unang ilang segundo, ang screen ay nagpakita ng mga larawan ng pamilya Cruz. Mga peking ngiti, mga yakap na walang init. Ngunit pagkalipas ng isang minuto, ang musika ay biglang tumigil. Ang mga larawan ay napalitan ng isang malinaw na bidyo. Ito ang bidyo sa loob ng hotel room. Ang boses ni Ulpiano ay malinaw na narinig sa buong bulwagan. Isa ka lang dakilang katulong na binigyan ko ng apelido, Yulis. Nakakasuka ang amoy mo. Ang bawat hininga sa loob ng malaking silid ay tila tumigil sa lalamunan ng mga panauhin. Ang mga baso ng alak na kanina ay kumakalansing ay nanatiling pegado sa mga labi ng mga tao. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Sumunod ang mga larawan ng mga dokumento, ang mga pekeng pirma ni Yulis, ang ultrasound image ni Ulani Vergel na may pangalan ni Ulpiano bilang ama, at ang mga bank transfer slips ng perang ninakaw ni Ulpiano mula sa kumpanya papunta sa account ng kanyang kabit. Ano ito? Yulis, patayin mo yan! Walang hiya ka! Sigaw ni Urbana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng hiya at galit. Sinubukan niyang tumayo at sugurin si Yulis. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas at napaupo siyang muli sa kanyang upuan. Ang mga iya sa kanyang leeg na kanina ay simbolo ng kanyang yaman ay tila naging mga tanikala ng kanyang kahihiyan. Si Ulpiano ay napatayo. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Yulis, itigil mo ito! Nababaliw ka na ba? Hindi kumibo si Yulis. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanyang asawa. Sa gitna ng kaguluhan, ang pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng mga sapatos na matatag na tumatapak sa makinis na sahig ay bumasag sa tensyon. Pumasok ang apat na lalaki na kauniporme ng pulis, kasunod si Uldarico at ang may-ari ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Ulpiano. Mr. Ulpiano Cruz? Ang boses ng opisyal ay malamig at formal. May warrant kami para sa iyong pag-aresto dahil sa kasong estafa at qualified theft. At kasama na rin ang investigasyon para sa falsification of public documents. Ang bulungan ng mga bisita ay tila naging isang malakas na ugong ng mga bubuyog. Ang hiya na pilit na iniiwasan ni Urbana sa buong buhay niya ay sumabog sa kanyang mukha sa harap ng mga taong hininga niya ng respeto. Nakita ni Yulis kung paanong binitawan ni Ulani ang braso ni Ulpiano at dahan-dahang umatras, pilit na nagtatago sa likod ng ibang tao upang hindi madamay. Yulis, tulungan mo ako, asawa mo ako. Pagmamakaawa ni Ulpiano, habang ang mga posas ay dahan-dahang isinasara sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng bakal na nagtatampo ay tila ang huling tuldok sa kanilang pagsasama.
Tumingin si Yulis kay Urbana, na ngayon ay humahagulgol na habang tinatakpan ang kanyang mukha. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Ulpiano. Sabi mo, amoy, labandera ako, Ulpiano. Mahina, ngunit bawat salita ay may talim na boses ni Yulis. Ngayon, hayaan mong ang batas ang maglaban ng lahat ng dumi mo. Dahil kahit gaano karaming tubig at sabon ang gamitin ko, hinding-hindi ko na matatanggal ang bahid ng pagkatao mo. Habang hinihila si Ulpiano palabas ng bulwagan, ang maputlang asul at pulang liwanag mula sa labas ay nagsimulang sumilip sa mga bintana, nagbibigay ng kakaibang anino sa gumuhong karanyaan ng pamilya Cruz. Naiwan si Yulis na nakatayo sa gitna ng silid, habang ang mga bisita ay isa-isang nagsisialisan nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Sa gitna ng katahimikan ng malaking bulwagan, isang tanong ang tanging nanatili sa kanyang isipan. Tila isang huling hininga bago ang paglaya. Kapag ang lahat ng dumi ay naalis na, ano na nga ba ang natitira sa isang taong ang tanging alam ay magsilbi sa iba? Lumingon siya sa labas at nakita si Uldarico na nakasandal sa kanyang jeepney naghihintay. Ang gabi ay madilim, ngunit ang mga bituin ay nagsisimula ng sumilip sa pagitan ng mga ulap. Ang katahimikan sa loob ng clubhouse pagkatapos ng hiyawan at pangkalagkad kay Ulpiano ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa pagkatao ni Yulis. Nakatayo siya sa gitna ng nagkalat na mga baso ng wine at platong may tirang pagkain. Ang mga labi ng isang marangyang pagdiriwang na nauwi sa isang malagim na trahedya. Ang malamig na ihip ng hangin mula sa bukana ng pinto ay nagdala ng amoy ng papalapit na ulan. Hinaluan ng pamilyar na amoy ng mamahaling pabango. Si Ulani Vergel ay dahan-dahang lumalakad patungo sa exit. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa makinis na sahig. Ngunit bago siya makalabas, hinarang siya ni Yulis. Saan ka pupunta, Ulani? Hindi mo ba sasamahan ang lalaking sinasabi mong mahal mo? Ang boses ni Yulis ay kalmado. Ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. Lumingon si Ulani. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng tamis. Ang kanyang mga mata ay naging kasing tigas ng marmol. Huwag mo akong idamay sa dumi ng asawa mo, Yulis. Kung magnanakaw siya, desisyon niya yon. I'm a victim here too. Niloko niya rin ako. Akala ko ay binata siya at maayos ang takbo ng negosyo niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Yulis. Victim? Nakalimutan mo na ba ang mga resibo ng laundry shop ko na pilit nyo ring kinuha? Nakalimutan mo na ba ang ultrasound image na nakapangalan sa iyo? Pero wag kang mag-alala. Alam kong mahilig ka sa mga shortcut. Kinuha ni Yulis ang isang maliit na asul na envelope mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Ulani. Nabisita ko na ang accountant mo sa salon noong isang linggo. Marami kaming napag-usapan tungkol sa mga hindi mo binabayarang buwis at ang paggamit mo sa kumpanya ni Ulpiano para itago ang mga utang mo. Ngayong gabi, habang kinukulong si Ulpiano, ang Bureau of Internal Revenue ay nagsisimula na ring mag-imbestiga sa lahat ng sangay ng salon mo. Ang kulay sa mukha ni Ulani ay tila hinigop ng isang invisible na nilalang. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang tinititigan ang mga dokumentong hawak ni Yulis. Sa isang saglit, ang tureng buhangin na binuo niya sa ibabaw ng luha ng ibang tao ay nagsimulang gumuho. Wala kang pakialam sa akin. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Bulyaw ni Ulani, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Mabilis siyang tumakbo palabas. Iniwan ang kanyang dangal sa gitna ng bulwagan. Naiwan si Yulis na mag-isa hanggang sa marinig niya ang isang mahinang hikbi mula sa sahig. Si Urbana ay nakasalampak sa tabi ng mesa ng buffet. Ang kanyang magarang gown ay may mansa na ng natapong sarsa at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Wala na ang mapang-aping matriarka. Ang natira na lamang ay isang matandang babaeng kinakain ng sarili niyang kahihiyan. Ulis, anak. Ang tawag ni Urbana ay tila isang galing sa kailaliman ng hukay.
Dahan-dahan itong gumapang patungo sa kinalalagyan ni Ulis at hinawakan ang laylayan ng kanyang bestida. Utang na loob, anak. Bawiin mo ang demanda. Isipin mo ang dangal ng pamilya Cruz. Isipin mo ang apo ko, si Uziel. Hindi niya kayang makita ang ama niya sa likod ng rehas. Tiningnan ni Ulis ang kanyang binan. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pagod. Utang na loob? Iyan din ang ginamit niyo para gawin akong alipin sa loob ng 10 taon? Nay, pinakain ko kayo, binihisan, at pinaglingkuuran habang tinatawag niyo akong basura. Ang dangan na sinasabi niyo. Kayo ang sumira niya nang konsintihin niyo ang panglalaki at pagnanakaw ng anak niyo. Maawa kayo, Liz. Luluhod ako sa harap mo. Sigaw ni Urbana habang pilit na sumasamo. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa makapal niyang make-up, lumilikha ng maduming guhit sa kanyang pisingi. Ang awa ay para sa mga taong marunong magsisi, hindi para sa mga taong natatakot lang mawalan ng pera. Sagot ni Ulis. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang bestida mula sa pagkakahawak ng matanda. Diyan kayong magaling, Nay. Sa pagluhod kapag wala na kayong kapangyarihan. Pero tapos na ang oras ng paglalaba ko para sa inyo. Tumalikod si Ulis at naglakad palabas ng clubhouse. Sa labas, ang ulan ay nagsimula ng pumatak ng malalaki. Tila hinuhugasan ang bawat bakas ng gabing iyon. Nakita niya si Uldarico na nakatayo sa tabi ng kanyang jeepney, may hawak na malaking payong. Nang makalapit si Ulis, hindi nagsalita ang tsuper. Ipinayong lamang niya ang babae at dahan-dahang inabayan patungo sa sasakyan. Ngunit bago sila makaalis, nakita ni Ulis si Urbana na lumabas mula sa clubhouse, nagsusumigaw sa gitna ng ulan, nangiinig sa lamig at putik habang ang mga hiyas sa kanyang leeg ay tila bumibigat sa bawat hakbang. Ang matanda ay nadulas at napasubsob sa maputik na kalsada. Ang kanyang mga sigaw ay nilunod ng malakas na kulog. Mang Uldarico, pakiandar na po ang sasakyan. Mahinang utos ni Ulis. Pinanood niya mula sa side mirror kung paano ang anino ni Urbana ay naging maliit at malabo sa gitna ng unos. Sa loob ng jeepney, naramdaman ni Ulis ang isang kakaibang ginhawa. Wala nang amoy ng sabon, wala nang amoy ng dumi ng iba. Ang tanghing nalalasahan niya ay ang malamig na hangin ng kalayaan. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niyang may isang huling pagsubok pa siyang kailangang harapin. Ang kanyang anak na si Uziel. Paano niya ipaliliwanag sa isang bata na ang kanyang ama ay isang aninong kailangang iwanan sa dilim? Hindi mabubura ng kahit anong sabon ang mansa ng kasalanan, pero kayang hugasan ng pagpapatawad ang sakit ng nakaraan. Ang mga salitang ito ay tila isang bulong sa hangin habang pinagmamasdan ni Ulis si Urbelin na nakaupo sa gilid ng kama sa loob ng isang maliit at ligtas na apartment na nirentahan niya. Ang kanyang kapatid ay tila isang ibon na nabali ang pakpak, takot, nanghinghinig, at puno ng pagsisisi. Ang brown envelope na naglalaman ng mga ebidensya laban kay Ulpiano ay nakalapag sa pagitan nila. Isang simbolo ng katotohanang nagpalaya sa kanila, ngunit nag-iwan din ng malalalim na sugat. Ate, I'm so sorry. I'm really, really sorry. Ang boses ni Urbelin ay gumaralgal, halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Nabulag ako. Akala ko talaga ay tinutulungan niya ako para kay Celestine. I didn't mean to betray you, ate. Hiyang-hiya ako sa iyo. Dahan-dahang lumapit si Ulis at hinawakan ang malamig na kamay ng kapatid. Naramdaman niya ang panginginig nito. Ang parehong panginginig na naramdaman niya noong gabing natuklasan niya ang kataksilan ng kanyang asawa. Ngunit sa halip na galit, ang naramdaman niya ay isang malalim na habag. Alam niyang pareho silang biktima ng isang mangloloko na ginamit ang kanilang mga kahinaan
ang pag-ibig ni Ulis at ang desperasyon ni Orbelin bilang isang ina. Belen, tapos na yon. Mahinang sagot ni Ulis habang pinupunasan ang luha sa pisngi ng kapatid. Ginamit ko na ang mga recordings para linisin ang pangalan mo sa mga dokumentong ipinapirma niya. Sabi ng abogado, dahil pinatunayan ng recording na niloko ka at pinilit, hindi ka makakasuhan ng pakikipagsabuatan. Ikaw ang magiging witness laban sa kanya. Isang malakas na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Orbelin, kasunod ng isang matagal na paghagulgol. Iyon ay isang iyak ng paglaya, isang pag-agos ng lahat ng takot na kinimkim niya sa loob ng ilang linggo. Niyakap siya ng mahigpit ni Ulis, at sa sandaling iyon, ang tanikala ng panunumbat ay dahan-dahang nalagot. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang sandali na matagal ng kinatatakutan at inaasam ni Ulis, ang pag-alis sa bahay ng mga Cruz. Kasama ang kanyang anak na si Uziel, dahan-dahan niyang inililigpit ang kanilang mga huling gamit. Ang bawat kahon na isinasara niya ay tila isang kabanata ng kanyang buhay na tinatapos na niya ng may dangal. Mama, aalis na ba talaga tayo? Paano si Papa? Paano si Lola? Tanong ni Uziel habang yakap ang kanyang paboritong laruan. Ang musmos na mukha ng bata ay puno ng kalituhan. Lumuhod si Ulis upang mapantayan ang kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok nito ng may buong pagmamahal. Ziel, may mga bagay na kailangang iwanan para makahanap tayo ng mas magandang tahanan. Mahal ka ni Mama, at gagawin ko ang lahat para maging masaya tayo. Ang papa mo, kailangan muna niyang ayusin ang sarili niya sa malayo. Hindi na nagtanong pa ang bata, tila nararamdaman ang bigat ngunit katatagan sa boses ng kanyang ina. Sa labas, narinig nila ang pamilya na ugong ng makina ng jeepney. Si Uldarico ay naroon, handang tumulong sa kanilang paglipat. Ang bawat kagamitang isinasakay sa jeepney ay tila isang hakbang papalayo sa dilim at patungo sa liwanag. Habang papaalis ang sasakyan, lumingon si Ulis sa lumang bahay. Nakita niya si Urbana sa bintana, nakatitig sa kanila. Ang mukha ay tila isang anino ng nakaraan. Matanda, mag-isa, at wala ng kapangyarihan. Wala nang naramdamang galit si Ulis. Tanging ang amoy ng luma at maruming hangin na sa wakas ay naiwanan na niya. Lumipat sila sa isang maliit ngunit malinis na apartment sa itaas ng kanyang bagong munting negosyo, ang Ulis Clean at Clear. Sa tulong ni Uldarico at ng ilang mga kaibigang nakuha niya sa Team Yat-Uy, dahan-dahan niyang itinayo ang kanyang sariling pangarap. Ang amoy ng sabon dito ay hindi na amoy ng pagkaalipin, kundi amoy ng bagong pag-asa. Isang hapon, habang abala si Yuli sa pag-aayos ng mga bagong labang kumot, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok ang isang delivery man na may hawak na isang malaking buke ng puting bulaklak, mga liryo at rosas na tila kasing linis ng umaga. Para kay Ma'am Yulisa Navarro po, wika ng lalaki. Nagtaka si Ulis. Kinuha niya ang buke at hinanap ang card. Walang pangalan ang nakasulat, tanging isang maikling mensahe sa Tagalog. Ang tunay na kalinisan ay nagsisimula sa paglaya. Mag-ingat ka laging muli. Napatingin si Yuli sa kalsada, umaasang makita ang nagpadala. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Ang kaba sa kanyang dibdib ay humalo sa isang kakaibang pakiramdam. Sino ang nagpadala nito? Isang pagbabanta ba ito mula sa kampo ni Ulani? O isang lihim na suporta mula sa isang taong hindi niya inaasahan? Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, ang tanging narinig niya ay ang mabigat na paghinga sa kabilang linya, bago ang isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na silid ay bumigkas ng kanyang pangalan. Ulis, akala mo ba ay ganun lang kadaling burahin ang lahat? Ang boses ay kay Ulpiano,
Ngunit tila ito ay boses ng isang taong wala nang mawawala. Ang gabi ay binalot ng isang masinsing ulan. Tila ang langit ay nakikiramay sa bigat na muling dinala ng tawag ni Ulpiano. Sa loob ng bagong bukas na Yulis Clean at Clear, ang amoy ng sariwang sabon at malinis na tela ay tila isang kuta na pilit na binubutas ng takot. Nakatayo si Yulis sa harap ng malaking salamin ng kanyang tindahan. Tinititigan ang sariling refleksyon. Wala na ang maputlang labandera na laging nakayuko. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may mas matatag na tingin. Bagaman may bahid pa rin ang pangamba ang kanyang mga mata. Isang marahang pagkatok sa pintuan ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Hindi ito ang marahas na pagkatok ni Ulpiano, kundi isang maingat at tila nahihiyang tunog. Sa kabila ng salamin, nakita niya ang pamilyar na anino ni Uldarico, basang-basa ng ulan at may hawak na isang pirasong plywood na gagamitin sana para sa bagong karatulan ng tindahan. Dali-daling binuksan ni Yulis ang pinto. "Mang Uldarico, bakit po kayo nang paulan? Pasok po muna kayo, baka magkasakit kayo niyan." Pumasok ang tsuper, iniwan ang bakas ng tubig sa sahig, ngunit ang kanyang ngiti ay nagdala ng init sa malamig na silid. "Pasensya na po, Aling Yulis. Gusto ko lang sanang matapos itong karatula bago magbukas ang tindahan niyo bukas na umaga. Sayang naman ang ganda ng pangalan kung hindi makikita ng mga tao." Kumuha si Yulis ng isang malinis at malambot na tuwalya. Isang tuwalya na hindi nagaling sa maruming tumpok ng labada ng pamilya Cruz. Inabot niya ito kay Uldarico. Sa isang saglit, ang kanilang mga daliri ay nagtagpo. Isang kuryente ng kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa mga kamay ni Yulis. Isang uri ng init na matagal nang kinalimutan ng kanyang katawan. Hindi ito ang init ng galit o pagmamadali, kundi ang dahan-dahang pang-usbong ng tiwala. "Salamat po, Mang Uldarico. Sa lahat po." Mahinang wika ni Yulis habang hindi niya magawang alisin ang tingin sa mga mata ng lalaki. Ang mga mata ni Uldarico ay tila isang payapang dagat, malayo sa mapanirang bagyo na naranasan niya kay Ulpiano. "Wala po yun, Aling Yulis. Ang mga taong marunong lumaban para sa kanilang dangal ay karapat-dapat lang na tulungan," sagot ni Uldarico. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na himig na nagpapakalma sa nanghinginig na puso ni Yulis. Naupo sila sa dalawang maliit na bangko habang hinihintay na tumila ang ulan. Ang tanghing maririnig ay ang ritmo ng bawat patak ng tubig sa bubong na yero, tila isang musika na naglalapit sa kanilang dalawa. Nagtimpla si Yulis ng mainit na kape. Sa payapang sandaling iyon, ibinahagi ni Yulis ang tungkol sa bulaklak at sa tawag ni Ulpiano. "Huwag po kayong matakot," wika ni Uldarico. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa kamay ni Yulis sa ibabaw ng mesa, sapat na malapit upang maramdaman ang init nito, ngunit hindi pa tuluyang humahawak. "Nandito lang ako. Hindi ko hahayaang saktan niya kayong muli." Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang napigtas nang makita ni Yulis ang isang anino sa labas ng salaming pinto. Isang lalaking nakasuot ng basang-basang jacket. Ang hitsura ay malayo sa dating makisig na accountant ng Makati. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang buong katawan ay tila kinakain ng put at desperasyon. Si Ulpiano. Dahan-dahang binuksan ni Yulis ang pinto habang si Uldarico ay tumayo sa likuran niya bilang proteksyon. Ang hangin na pumasok ay amoy putik at amoy ng isang taong wala ng patutunguhan. "Yulis," ang boses ni Ulpiano ay gumaralgal, tila isang basag na plaka. "Tingnan mo ako. Tingnan mo kung anong ginawa mo sa akin. Wala na akong trabaho. Wala na ang bahay. Pati si nanay iniwan na ako." "Ginawa mo yan sa sarili mo, Ulpiano." Matatag na sagot ni Yulis, kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa loob ng kanyang palda. "Pinili mong magnakaw. Pinili mong magtaksil." Biglang humugot ng isang maliit na patalim si Ulpiano mula sa kanyang bulsa.
Ngunit hindi niya ito itinutok kay Yulis. Sa halip, itinaas niya ang bagay sa harap ng sarili niyang pulsuhan. Kumislap ang metal sa ilalim ng ilaw ng tindahan, parang isang desperadong paraan upang makuha ang atensyon at awa. Kung hindi ka babalik sa akin, Yulis, kung hindi mo babawiin ang demanda, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nanginginig ang boses niya, puno ng pananakot at pagsusumamo. Gusto mo ba na habang buhay mong dalhin ang bigat nito? Bumigat ang hangin sa loob ng tindahan at isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Parang nagbago ang hangin sa paligid. Ang dating amoy ng sabon ay napalitan ng isang mabigat na tensyon. Napansin ni Yulis ang panginginig ng mga kamay ni Ulpiano, ang paraan ng kanyang pag-arte na tila handang gawin ang lahat para muling makuha ang kontrol. Tumingin si Yulis sa kanyang mga mata. Wala nang luha. Wala na ring takot. Ang kaharap niya ngayon ay hindi na ang lalaking minsan niyang minahal, kundi isang taong hanggang sa huli ay pilit pa ring umiikot ang lahat sa sarili. Isang taong hindi marunong umako ng tunay na pagkakamali. Ulpiano! Mahinang sambit ni Ulis, ngunit matatag ang bawat salita. Sa loob ng 10 taon, paulit-ulit akong nasaktan at napagod sa lahat ng yon. Pero ngayon, hindi na ako matatakot. Anuman ang piliin mong gawin, desisyon mo yon. Hindi na ako ang magdadala ng bigat na hindi naman akin. Unti-unting bumaba ang hawak niya, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga balikat ay nanginig, at ang matapang na anyo ay napalitan ng isang katahimikan na puno ng pagsisisi. Ngunit hindi ito hikbi ng pagsisisi, kundi hikbi ng isang taong natalo sa sarili niyang laro. Umalis ka na, Ulpiano, bago ko patawagin ang mga pulis. Dagdag ni Uldarico. Ang kanyang boses ay tila isang pader na hindi na kayang tibagin ng kahit anong pananakot. Dahan-dahang umatras si Ulpiano sa gitna ng ulan hanggang sa kainin siya ng dilim ng gabi. Naiwan si Yulis na nanginginig. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang isang matibay na kamay na humawak sa kanyang balikat. Ayos lang po kayo, Aling Ulis? Tanong ni Uldarico. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Ulis sa kanya at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bagyo sa labas ay nagpapatuloy, ngunit ang bagyo sa loob ng kanyang puso ay tuluyan ng humupa. Ang sinag ng araw sa umagang iyon ay tila may dalang kakaibang ginto na nanunuot sa bintana ng bagong opisina ni Ulis. Wala na ang amoy ng kulob at dumi ng ibang tao. Ang paligid ay puno ng bango ng sariwang sampagwita at malinis na telang bagong plansa. Sa harap ng gusale, ang malaking karatula na Yulis Clean at Clear Main Branch ay kumikinang, isang patunay na ang isang hamak na labandera ay kaya ring magtayo ng sariling kaharian mula sa mga basad na pangarap. Ilang buwan ang lumipas simula ng huling pagtatangka ni Ulpiano na manakot sa gitna ng ulan. Sa tulong ng mga ebidensyang nakalap ni Yulis at ang testimonya ni Orbelin, ang hatol ng korte ay naging mabilis at makatarungan. Si Ulpiano ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang parusa sa likod ng mga rehas dahil sa qualified theft at estafa. Ang balita tungkol sa kanyang pagbagsak ay naging usap-usapan sa buong Makati. Ngunit para kay Yulis, hindi ito selebrasyon ng paghihigante, kundi isang formal na pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Ma, tingnan mo! Ang daming tao sa labas! Masayang sigaw ni Usiel habang nakadungaw sa bintana. Ang bata ay mukhang masigla. Wala na ang takot sa kanyang mga mata na dati ay laging nakahubli sa likod ng mga pintong sarado. Mumiti si Ulis at hinaplos ang balikat ng anak. Para sa iyo ang lahat ng ito, Ziel. Para sa kinabukasan nating dalawa. Isang marahang pagkatok ang narinig sa pinto. Pumasok si Uldarico
Suot ang isang malinis na polo shirt na regalo ni Ulis. Wala na ang kanyang lumang jeepney. Ngayon ay siya na ang head ng logistics para sa lumalaking delivery fleet ng Ulis Clean at Clear. Ang kanyang mga mata ay laging may dalang kakaibang liwanag tuwing tumitingin kay Ulis. Isang liwanag na puno ng respeto at isang damdaming hindi na kailangan ng maraming salita. Handa na po ang lahat para sa ribbon cutting, Ma'am Ulis? Wika ni Uldarico. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na kumpas na nagpapatatag sa kalooban ng babae. Nandun na rin si Urbelin at ang bata. Inihintay na lang kayo ng mga empleyado. Salamat, Rico. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka sa tabi ko. Mahinang sagot ni Ulis. Sa isang sandali, hinawakan ni Uldarico ang kamay ni Ulis. Isang hawak na matatag, nagbibigay ng seguridad, at puno ng pangako ng isang bukas na hindi na kailangang katakutan. Walang mali siya. Tanging ang init ng dalawang pusong nagkasundo sa gitna ng unos. Bago lumabas, sandaling tumigil si Ulis sa harap ng isang maliit na frame sa kanyang mesa. Doon ay nakalagay ang isang lumang litrato ng kanyang mga kamay noong unang taon ng kanyang paglalaba. Kulubot, puno ng sugat, at puti dahil sa sabon. Ipinapaalala nito sa kanya kung saan siya nanggaling. Sa isang kanto ng kalsada, malayo sa masayang pagbubukas ng tindahan ni Ulis, isang matandang babae ang nakaupo sa isang plastik na bangko sa tapat ng isang maliit na sari-sari store. Si Urbana yon. Wala na ang kanyang mga yas, wala na ang kanyang magagarang gown. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang lumang dayaryo kung saan makikita ang larawan ni Ulis bilang isang matagumpay na negosyante. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang buntong hiningang puno ng pagsisisi at ng mapait na katotohanang ang taong tinawag niyang basura ay siya palang nag-iisang gintong dumaan sa kanyang buhay. Nay, pabili po ng tubig! Wika ng isang bata sa tapat ng tindahan. Dahan-dahang tumayo si Urbana, ang kanyang mga tuhod ay nanginghinig na sa katandaan. Wala nang magsisilbi sa kanya. Wala nang susunod sa kanyang mga utos. Ang bawat hakbang niya ay tila pagbabayad sa bawat pang-aalipustang ibinato niya kay Ulis. Samantala, sa harap ng kanyang tindahan, gupit na ang ribbon. Ang tunog ng palakpakan ng mga tao ay tila isang awit ng tagumpay. Tumingala si Ulis sa asul na langit. Ang hangin ay amoy kalayaan, isang kalayaang hindi nabibili ng pera, kundi nakukuha sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa sarili. Ulpiano, Urbana, pinatatawad ko na kayo. Bulong ni Ulis sa hangin. Hindi dahil karapat-dapat sila sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Sa mga sandaling iyon, ang labandera ng Makati ay wala na. Ang natira ay isang babaeng. Ang pangalan ay nakasulat na sa mga bituin, hindi bilang biktima, kundi bilang isang reyna ng sarili niyang tadhana. Ang bawat bula ng sabon na lumilipad sa hangin ay tila mga panalangin na natupad na, naglalaho sa liwanag ng isang bagong umaga. Lumingon si Ulis kay Uldarico, at sa isang simpleng pagtango, alam nilang dalawa na ang susunod na kabanata ng kanilang buhay ay hindi na isusulat sa luha, kundi sa pag-asang kasing linis ng unang patak ng ulan pagkatapos ng mahabang tagtuyot. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng malinis na tubig na dahan-dahang tumatangay sa mga huling bakas ng putik sa buhay ni Yulisara. Nakatayo siya sa harap ng isang malawak na bulwagan kung saan idinadaos ang 2nd anibersaryo ng kanyang pundasyong Kalinisan ng Puso, isang programang nagbibigay ng kabuhayan at legal na tulong para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa tahanan. Ang amoy sa paligid ay hindi na ang nakasusukang chemical ng murang sabon, kundi ang banayad na samyo ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng bagong timplang kape. Sa kanyang tabi, si Urbelin ay masiglang nakikipag-usap sa mga bagong eskular ng pundasyon, habang si Celestine ay tumatakbo at naglalaro, malusog at puno ng buhay.
Ang bawat tawa ng bata ay tila isang himig ng pagpapasalamat sa bawat sakripisyong ginawa ni Yulis. Ready ka na ba, Yulis? Ang malalim at malumanay na boses ni Uldarico ay nagmula sa kanyang likuran. Inabutan siya ng lalaki ng isang baso ng tubig. Sa loob ng 3 taon, si Uldarico ang nanatiling matatag na haligi sa buhay ni Yulis. Hindi sila nagmadali. Hinayaan nilang ang panahon ang magpatubo sa binhi ng kanilang pagmamahalan sa gitna ng respeto at tunay na pagkakaibigan. Sa bawat paghawak ni Uldarico sa kanyang balikat, nararamdaman ni Yulis ang isang uri ng kaligtasan na hindi kailanman naibigay ni Ulpiano. Handa na ako, Rico. Nakangiting sagot ni Yulis. Minsan, hindi ko maisip na darating ang araw na hindi na ako matatakot tumingin sa salamin. Dahil ang nakikita mo na ngayon ay hindi lang isang labandera, kundi isang babaeng naglaba ng sarili niyang tadhana. Tugon ni Uldarico, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Sa gitna ng seremonya, sandaling naalala ni Yulis ang balitang natanggap niya noong nakaraang buwan. Si Ulpiano ay nasa loob pa rin ng kulungan, bagsak ang katawan at madalas mapag-isa. Si Urbana naman ay nasa isang charity home, unti-unti nang kinakain ng limot ang kanyang isipan. May mga pagkakataon daw na tumatawag ang matanda ng, "Yulis, pakidalhan ako ng tubig." Tila nakulong sa isang nakaraang hindi na niya maibabalik. Napabuntong hininga si Yulis. Tinanong niya ang sarili, napatawad ko na ba sila? Ang sagot ay isang tahimik na, oo. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng kanilang mga kasalanan sa kanyang paglalakad patungo sa hinaharap. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng sakit na iyon ang kanyang kasalukuyan. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga kababaihan, itinaas ni Yulis ang kanyang mga kamay. Malinis na ang mga ito, malambot. Ngunit may mga maliliit na pilat na nagsisilbing medalya ng kanyang pakikidigma. Ang buhay ay parang maruming labada. Wika niya sa buong bulwagan. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng inspirasyon. May mga mansa na mahirap tanggalin. May mga tela na madaling mapunit. Pero hanggat may tubig ng pag-asa at sabon ng determinasyon, palaging may pagkakataon na maging malinis muli. Huwag nating hayaang ang dumi ng ibang tao ang magtakda ng ating halimuyak. Hayo tayo ang may hawak ng palu-palo. At tayo ang susulat kung paano tayo muling puputi sa harap ng mundo. Pagkatapos ng palakpakan, lumapit si Uziel sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. I'm proud of you, Mama. Sa ilalim ng papalubog na araw na nagbibigay ng kulay rosas sa langit ng Makati, naramdaman ni Ulis ang tunay na kapayapaan. Wala nang takot, wala nang galit. Ang natira na lamang ay ang halimuyak ng paglaya, isang bango na kailanman ay hindi na mawawala sa kanyang pagkatao.